Magandang araw, GIP. Babalik na tayo sa weekly raffle natin ng 200 pesos para sa 5 tao. Pero mas simple na ang requirement. Mag-comment lang ng hashtag JD. Kasali na kayo kaagad sa raffle natin and make sure nakasubscribe kayo sa YouTube channel ng JD at Facebook page ng JD. Yun lamang, ganun kasimple. Ngayong paparating na Sunday ang announcement ng winners ng cash prize. At kung sakaling gusto nyong ma-shoutout, comment lang kayo, JIPs. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Paco. Taong 1979, Palawan. Kasalukuyang kinakabahan ng binatang si Paco. Hindi niya maintindihan kung bakit isa-isang namatay ang 3 matalik na kaibigan. Ayon kay Paco, ang lahat ng ito ay malakas pa naman dahil kagaya niya ay nasa edad 20 pa lamang. Usap-usapan sa barangay ang insidenteng bantog talaga ang magkakaibigan sa lugar. Dahil dito hindi rin maiwasan ng sariling mga magulang na tanungin si Paco kung ano nga ba ang ginawa nilang magkakabarkada. Paminsan pa ngay natanong din siya kung gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot dahil sa biglaang pagkamatay ng mga ito. Mariin namang tumanggi si Paco at sinabing ni isang beses ay hindi ito nagtangkang gawin ng grupo. Ayon pa kay Paco, napakahirap mawalan ng mga kaibigan, lalo pa wala ding nakakaalam kung paano nangyari dahil bigla na lang isang umaga ay hindi na sila nagising. Sa ilang taon nilang pagsasama, wala naman silang ibang ginawa kung hindi mangamuhan sa matandang si Mang Urbi. Isang gabi, dahil sa sobrang lungkot ni Paco, pumunta siya sa bundok para kahit papano'y makapag-isip-isip ng matiwasay. At habang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, walang ano-ano'y may lumapit na isang matandang babae. Tinanong kung gusto niyang malaman kung nasaan ang mga kaibigan. Gawa ng gagawin ang lahat para sa mga ito. Sumang-ayon si Paco. Niyaya siya ng matanda sa isang maliit na kubo. Pagkarating pa lamang sa lugar ay kaagad siyang pinahiga sa mahabang upuan at pinapikit. Nagbanggit ng mga dasal ang matanda at hindi inaasahan ni Paco ang sumunod na mga nangyari. Napakalinaw ng imaheng nakita niya. Isang matabang babae at dinadaganan ang 3 kaibigan. Humihingi sila ng tulong at kitang-kitang nahihirapan sa paghinga. Nang akmang tutulungan na sana ni Paco, biglang dumating si Mang Urbil at hinila siya papalayo. Kasabay nito, bigla siyang nagising kaya naputol ang panaginip. Napansin niyang wala na ang matandang kasama kanina, kaya kaagad siyang lumabas sa kubo at tumakbo na papauwi ng tahanan. Pagkarating sa bahay, nanahimik lang ito dahil wala namang naniniwala kung sakaling ikwento ang nakita. Dahil sa napagod kakatakbo, nagpahinga na lamang at minabuting kalimutan na ang nangyari. Kinaumagahan, may kung anong pumasok sa kanyang isipan at ginustong pumunta sa albularyo. Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, naabutan niyang nagro-rosaryo ang matanda, kaya naghintay muna siya hanggang sa matapos ito sa ginagawa. Maya-maya pa, pinapasok na si Paco at nang makaupo, inilahad ang nakita at naengkwentrong matanda sa gubat. Hindi pa man nakakatapos nagsalita na ang manggagamot sa kanya.
Batebat ang naengkwentro niya. Kaya pa isa-isang namatay ang mga kaibigan mo. Teka, saang parte ba kayo na motol ng kahoy doon sa gubat? Wika ng albularyo. Napaisip naman si Paco dahil sa tanong ng matanda. Bigla niyang naalala na isang beses ay pumunta sila sa bundok para manguha ng mga kahoy. Gagamitin sana ito sa pagsasaayos ng kusina ni Mang Urbil. Magmula nang makakuha ng kahoy sa lugar. Nang sumunod na araw ay hindi na nakapasok pa ang isang kasama hanggang sa isa-isa silang lumiban sa pagpasok. Napailing na lamang ang manggagamot. Ay nako, talagang kay Urbil pa kayo nangamuhan. Yung lalaking yan, traidor dito sa lugar natin. Lahat ng nagiging tauhan niya, ginagawang pamain sa mga batebat. Noon pa man, ugali niya na magpahamak ng mga tauhan. Pero hayaan mo iho, aalisin ko ang mga nakakapit na kapahamakan sa katawan mo. Wika ng albularyo. Nakaramdam ng pagkatakot si Paco dahil sa sinabi nito. Maya-maya pa, pinahira na nito ang dibdib ni Paco ng isang napakabahong langis. At ayon sa manggagamot, ito ang pangontra sa marka na inilagay ng batibat sa katawan. Bago pa man matapos, ibinili na ng albularyo na magsasagawa siya ng ritual sa puno na kanilang pinagkuhanan. Umuwi na si Paco para bumalik kinabukasan para sa gagawing ritual. Hindi niya kwento sa mga magulang ang nangyari. Sa maghapon tinapos lang ang mga gawaing bahay. Minabuti niya ring matulog ng maaga upang makapaghanda sa gagawin kinabukasan. Nang sumunod na araw, nauna nang pumunta si Paco sa bundok dahil susunod na lang ang manggagamot. At habang nag-aantay, napansin niyang walang humpay ang paghampas ng mga dahon galing sa matatandang akasya na parang binabagyo. Dumating na din ang manggagamot at kaagad na tumayo ang binata. Hindi pa man nag-uumpisa sa pagbanggit ng kung anong dasal, may napakalaking babae ang tumambad sa harap ng manggagamot. Kinausap ito sa hindi maintindihang lingwahe. Hindi naman lumapit pa si Paco. Patuloy siyang nagmasid kung saan lumabas ang nilalang. Maya-maya pa parang biglang nagkaroon ng pagtatalo ang albularyo at malaking babae. Napasigaw sa sakit ang manggagamot. Uutal-utal ang boses habang binabanggit ang mga panalangin, kaya naman lumapit na si Paco para sana tulungan. Walang ano-ano'y biglang nagdabog na parang isang bata ang nilalang, dahilan para matumba si Paco. Sa sobrang pagkatakot, napatakbo papalayo si Paco at hindi na rin nagawa pang bumalik. Pagkarating sa tahanan, matapos makapagpahinga ay uminom na siya ng tubig. Nagluluto na ang mga magulang sa kusina. Sinubukan niyang ikwento ang mga nasaksihan, ngunit tumawa lang ang mga ito at sinabing imahinasyon lang ang sinasabi niya. Dahil hindi mapakali si Paco, muli itong pumunta sa bundok para balikan ang manggagamot. Hindi siya mapanatag dahil bigla na lang niya itong pinabayaan. Sobra man ang kabang nararamdaman, lakas loob niyang tinungo ang lugar ngunit wala nang naabutan ni anino ng matanda. Nang masigurado na wala ng tao sa lugar, tumakbo na si Paco papunta sa tahanan ng matanda, ngunit wala rin siyang naabutan. Magmula ng araw na yon, hindi na nahanap pa ang matanda. Pumutok ang balita sa lugar ng pagkawala ng isang manggagamot. Dahil dito,
Hindi mapakali ang binata dahil siya ang huling kasama matapos ang insidente. Kaya pilit niyang kinumbinsi ang mga magulang hanggang sa mapaniwala niya ang mga ito. Hindi naging madali ang ginawa nila para mahanap lamang ang matanda. Nagpatulong ang mga magulang ni Paco kung kani-kaninong albularyo. Ngunit ni isa sa nilapitan nila, hindi nagtagumpay na mahanap ang matanda. Hanggang sa sumapit ang isang araw, may nakapagkumpirmang kinuha na ng batibat ang matanda at ito ang naging kabayaran sa buhay ni Paco. Hindi alam ng binata kung anong koneksyon ng lalaki sa matanda. Lunes ng hapon, dumalaw ang mensaherong lalaki at matapos ang kaunting sinabi ay tuluyan na itong naglaho. Bagamat palaisipan pa din kung sino ang mensahero, minabuti na lamang ng pamilya na maniwala dahil matagal na panahon na ang nakalipas magmula nang mawala ang albularyo. Dahil sa sobrang gulo ng pangyayari, hindi na mawari pa ni Paco ang uunahin. Kung ipagpapatuloy ba ang paghahanap sa nawawalang albularyo o ipapasuri ang mga bangkay ng kaibigan sa isa pang manggagamot. Inabisuan siya ng mga magulang na ipanalangin na lang ang kalagayan ng matanda. Wala na ring makakapagsabi kung nasaan ito. Sa paglipas ng panahon, natutunan na rin ni Paco na wag sisihin ang sarili sa mga nangyari. Hindi man ito nalaman ng mga tao sa baryo, ngunit patuloy siyang ginagambala ng konsensya dahil paminsan-minsan ay nakikita niya ang matanda sa panaginip. Paulit-ulit sa pagwiwika ng salitang tulong. Nagtuloy-tuloy ang pagpapaiwatig ng matanda. Kaya isang araw na pagtagpi-tagpi niya ang lahat ng ito. Sa tulong ng ama, nahanap nila ang isang puting bato at kailangan silang mag-alay doon. At magmula nun, natigil na ito sa pagpaparamdam. Napanatag na ang pamilya dahil natapos na ang pamamerwisyo ng batibat. Hanggang sa ngayon, hirap pa din si Paco sa paglimot sa mga pangyayari. Madalas siyang pumupunta sa lugar kung saan pinaniniwalaang naroon ang manggagamot. Hindi naging madali ang naranasang trauma, ngunit malaya pa rin itong inilalahad ang karanasan ng mga barkadang biglaang namatay. At dahil lamang ito sa pagpuputol ng puno. Magmula ng araw na yun, doon siya nagsimula na maniwala patungkol sa bangungot. At walang ibang salarin kung hindi ang matandang babae na kung tawagin ay batibat. Ang susunod na kwento, mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Litisyo. Taong 1969, Capiz. Matagal nang naninirahan ang pamilya ni Litisyo sa tabi ng simbahan. Hindi na nito pinakawalan ang oportunidad na maging tagapagbantay sa lugar tuwing gabi. Hindi pa man matagal magmula nang ipinag-utos ng pari na bantayan ang tahanan ng Diyos tuwing gabi, dahil ito sa mga kabataang pagala-gala sa lugar na walang ibang ginawa kundi batuhin at minsan na may nakawin ang mga santo na nakatayo sa labas ng simbahan. Dahil sa obligasyon ni Litisyo madalas, magdamag siyang gising para masiguradong hindi na mauulit pa ang mga kalokohan. At tuwing umaga naman ay umuuwi na at nagpapahinga sa sariling tahanan. Hindi naman tipikal ang pamilya ni Litisyo. Kasama niya sa tahanan ay ang mag-asawang kinupkop lamang dahil napakababata pa nito ng magkaanak at naging palaboy-laboy sa lugar. Ayon sa mag-asawa, hindi naman talaga sila taga rito. Nagawi lang dahil sa wala nang matirahan dahil pare-parehas silang itinakwil ng mga magulang. Napakalambot ng puso ni Litisyo, kaya naman
Nagawa niya itong kupkupin at isa pa ay nakakaawa ang sanggol. Naging malinaw naman sa mag-asawa na ang lalaki ang maghahanap buhay para tustusan ang pangangailangan ng anak dahil tanging tahanan lamang ang may tutulong ni Leticio. Sa ilang buwang pamamalagi ng mag-asawa, hindi naman sila naging problema dahil napakasipag ng asawang lalaki at sa katunayan, madalas pa nga siyang maisabay sa pagkain ng mga ito. Kaya naman, naging iisang pamilya na din ang turingan nila. Simbahan at tahanan. Iyan lamang ang naging ikot ng buhay ni Leticio sa loob ng ilang taon. Naging magaan din ang trabaho dahil maswerte siya sa mga kasama sa bahay dahil sobrang mababait ang mga ito. Isang araw, bandang 5:00 ng hapon, dumating ang kasamang lalaki sa tahanan. Nakangiti itong lumapit kay Leticio at may iniabot. O Manong Leticio, tanggapin niyo po itong munting regalo ko sa inyo. Gusto ko lang pong magpasalamat sa pagtanggap at pagpapatuloy niyo dito sa amin. Maraming salamat po ha. Binuksan naman ni Leticio ang supot at nakitang ito ay isang kamesang puti. Labis ang tuwa niya dahil iyon ang unang beses sa buong buhay na makakasuot ng puting pang-itaas. At lahat ng damit ni Leticio ay makulay. Kaya naman, nagpasalamat ito at nagwika na isusuot niya ito papunta sa trabaho. Pagsapit ng 6:00, natuwa naman ang kasama sa tirahan na makitang suot-suot nito ang puting pang-itaas. Pagkarating sa simbahan, walang ano-ano'y bigla siyang sinalubong ng isang sakristan. Halika na, bilisan mo, pumasok ka na sa loob habang maaga pa. Dahil sa mukha itong natataranta, patakbong pumasok sa simbahan sa Leticio dahil hindi alam ang nangyayari. Pagkaupo sa loob ng simbahan, inabutan siya ng pang-itaas na kulay itim at nagsenyas na magpalit ng kasuotan. Kaya naman sinunod na rin ng binata. Kasabay nito, naitanong niya kung ano nga ba ang nangyayari at bakit pinapalitan ang puting damit. Hindi naman ito tumugon pa. Tumalikod lamang at umalis. Sinunod na lang ni Leticio ang sakristan. Iniwanan ang puting kasuotan sa loob ng simbahan at nagpatuloy sa pagroronda. Normal naman ang lahat sa lugar. May mga pagala-gala pa rin kabataan ngunit hindi naman na mahilig mamerwisyo. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, napakatahimik na ng lugar. Wala na ring katao-tao, kaya naman napaidlip sa kinauupuan sa Leticio. Nang bigla siyang nagising nang makarinig ng isang sigaw ng ginang. Pagdilat ng mga mata, nakita itong nakadapa at duguan sa daan. Dali-dali naman itong nilapitan ni Leticio. Nang makalapit ay naabutan niya na itong walang buhay. Nataranta naman sa Leticio at bumalik sa simbahan para gisingin ang mga kasamahan. Bumangon naman ang 2 sakristan at sinamahan sa Leticio. Pagkarating sa lugar, nagwika ang isa sa mga kasamahan kung bakit nakasuot siya ng puti dahil matagal nang pinagbabawal ito sa lugar. Napakunot naman ang noo ni Leticio at iniisip kung ano nga ba talaga ang problema sa puting damit. Ngunit nag-aya na ang sakristan na dalhin ang ginang sa pinakamalapit na ospital. Kaya naman tumulong na sa pagbubuhat sa Leticio at habang inihihiga ng 2 ang ginang mula sa pagkakadapa, nakaramdam ng kilabot ang binata dahil sa nakitang warak ang dibdib nito na parang karning kinatay. Dahan-dahan namang ibinuka ng sakristan ang butas na dibdib at napaatras nang makitang wala na ang lamang loob nito. Halos hindi nakagalaw si Leticio dahil sa nasaksihan. Maya-maya pa, may isang lalaki na naghahabol ng hininga ang lumapit sa kanila. Biglang binuhat ang ginang at naglakad papalayo. Susunod pa sana ang binata, ngunit pinigilan siya ng sakristan nang sabihing ito ang asawa ng ginang. Bumalik na ang 2 sa simbahan at bago pa man makapasok ay tinanong ito ni Leticio patungkol sa puting damit. Silagan ang tawag sa mga nilalang na nambibiktima ng mga tao. Nakasuot ng kulay puti. Malakas ang paniniwala ng mga nilalang na lahat ng nakaputi ay mga pare
At ang mga pare ang pangunahin nilang kalaban. Kaya mag-iingat ka. Paulit-ulit ko sa iyong ibibilin na huwag kang magsusuot ng puting damit kung maaari. Lalo na kung gabi. Matapos ay diretso nang pumasok ang sakristan. Naupo na lamang si Leticio sa pwesto at habang nagbabantay ay hindi mawala-wala sa isipan ang itsura ng ginang. Hindi na din ito nakapaglibot-libot pa ng maayos dahil sa takot. Hanggang sa mag-uumaga ay hindi pa rin napapakali si Leticio. Pagsapit ng 6:00, nagpaalam na ito sa ibang kasamahan at umuwi na ng tahanan. Nakatulog lamang siya sa buong maghapon at 3:00 na nang magising. Pagkabangon ay nakaramdam siya ng pagkahilo at pag-ikot ng paningin kaya bumalik sa pagkakahiga. Muling nakatulog si Leticio at 6:00 na nang magising. Nagtangkang bumangon ngunit ganon pa rin ang nararamdaman kaya nagpa siyang huwag na munang pumasok. Inutusan niya ang kasamang lalaki sa tahanan na abisuhan na kung sino mang tauhan ng simbahan ang makita patungkol sa kalagayan. Tumango naman ang kasama at pumunta ng simbahan. Pagkabalik ay inabutan naman nito ng tubig si Leticio. Matapos makainom ay naalala ng binata ang itinagong langis na panghilot, kaya ipinasuyo ito sa kasama. Nang makuha, hinilot niya ang kanyang ulo. Wala namang ibang nangyari kanina. Ngunit pagsapit ng 11:00 ng gabi, nakarinig siya ng mga kalabog sa bubong. Hindi man gaanong maayos ang pakiramdam, ngunit pinilit nitong tumayo para tingnan kung ano iyon. Pagkarating ay naabutan ng isang lalaki, walang saplot, may buhaghag na buhok, maladahong tainga, bilugang mga mata, at higit sa lahat, may matutulis na ngipin. Hindi naman galit ang nilalang dahil nakaupo lang ito. Ngunit maya-maya pa, tumingin sa kanya sabay takbo papunta sa likod. Hinabol ito ni Leticio, kahit hindi gaanong nakikita ang nilalang. Sa kakasunod ay nagawi sa isang palayan. Dito niya nasaksihan ang pagpaslang muli sa isang dalagitang nakasuot ng puting pang-itaas, kagaya ng nasaksihan sa simbahan. Ganun na lang katindi kung paano winarak ng nilalang ang dibdib ng biktima. Kahit hindi man nakasuot ng puting pang-itaas, ay nagmadaling tumakbo papalayo sa takot na baka isa siya sa maging biktima. Pagka-uwi ng tahanan, hinanap nito ang kasamahang lalaki para magpatulong sa paglalagay ng asin sa buong tahanan. Ngunit hindi niya mahanap habang ang asawa at anak naman ay tulog na tulog. Kaya naman nagsimula ng kumalma sa Leticio. Hanggang sa pagsapit ng umaga, hindi na inalis pa ni Leticio ang mga asin sa paligid at ibinilin sa kasamahang babae ang dahilan. Kaya naman magmula ng araw na iyon, hindi na nawala ng asin sa paligid ng tahanan. Ngunit ang ipinagtataka ng dalawa ay kung bakit hindi na umuuwi ang asawang lalaki. Araw-araw na naghahanap si Leticio, ngunit ni anino nito ay hindi na nakita pa. Nagkaroon rin ng usap-usapan sa lugar na ang ipinatuloy na lalaki ni Leticio sa tahanan ay isang silagan. Nang tanungin naman ang asawa kung totoo ba ang usapan, ang tanging naisagot lamang nito ay isang normal na tao ang asawa. At kung nawawala man, maaaring napaslang ng mga rebelde at ipinagdiinang hindi aswang ang asawa. Hindi na rin nagpumilit pa si Leticio sa pagtatanong dahil batid niyang nag-aalala rin ang asawang babae. Sa paglipas ng panahon, hindi na muli pang nakita ang kinupkop na lalaki. Samantalang ang mag-ina naman ay nanatili sa poder ni Leticio at patuloy na tinutulungan sa abot ng makakaya. Paminsan-minsan, naiisip pa din nito kung saan ba napunta ang lalaki. Ngunit ang pinaka hindi nawala na tanong sa sarili, nagawa niya nga bang magpatuloy ng silagan sa tahanan? Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli, huwag nating kalimutan na mag-comment ng #JD sa lahat ng uploads natin at mag-subscribe kayo sa lahat ng YouTube channels natin kasi mas dadamihan ko pa
yung raffles para makapag-share ako sa inyo at abangan kung sakaling magkaroon din tayo ng meet and greet. Sa meet and greet, baka mamigay ako ng libreng merch. Muli, maraming salamat. Paalam.